Presidents. Guilty rin ako sa isa na to. Madalas ko tong daanan pero hindi ko kinakainan o sinisilip man lang. Aminin ko medyo nasisindak din ako. Baka dahil din sa kulang sa kaalaman tungkol sa lugar na ito. At buti na lang sinamahan ulit tayo ni Chairman. Ang dami niyang kwento dito. Simulan na natin yung tikiman. Okay. Chairman Lau, kanina mo pa sinasabi, titikman natin tong pritong salt and pepper squid ng Presidents. Parang nga, tama, yung prito-prito. Hindi ako mapapahiya. Kuha ko ng ito yan, gusto ko to. Yung prito-prito, pare, sa tingin ko nga tama kasili. Sige nga, tikman natin, pare. Ikaw? Lagyan mo na suka, masarap. Oo, tikman natin. Ano muna, wala muna suka. Okay. Parang, gusto ko na gawin parang fries, pare. Malutong siya. Oo nga, ang sarap. Malutong yung labas, sobrang lambot ng squid. Tapos gusto ko malaman kung ano tong mga maliliit na bits na to. Wow, ang lutong din. Ang itsura niya, akala mo, asili nga, kasi ang anghang. Pero ang crunchy na niya, sobrang anghang pala nun, pare. Try mo may suka. May suka, pangontra. Ang ganda nung pare, cornstarch yung nito, pampalutong. Ganda, hindi makapal yung breading at sobrang lutong lang. Halos may event dito, kung labas nila set menu, lagi may kasama pusit. Matik to. Ang sarap, pare. Bagay na bagay sa suka. Para kang kumakain ng chichirya, pare. Ganun yung dating ng... Alam mo, uwishi. At uwishi siya, pare. Masarap nga. Tama ka, nakakatuwa sa kainin. Pwede ba uminom dito? Pwede. O kasi parang ganda nung lugar. Malaki na naman, pare, malaking hall. Usually, ginagamit din sa event. Mukhang. Kasi may stage din. Ang solid na to, pare. Dapat nga matik to pag order kayo dito. Ngayon, naging appetizer natin. Ano ba pa yung mga in-order mo? Si Chairman lang namili na naman ng orderin natin. Ever since mula pagkabata ako, ang sikat na sikat dito yung eel. Luto niya with tausi. Yun yung in-order mo? Mula bata. Hindi pa ako nakatikim ng eel with tausi. At saka yung may kasamang kwento mo. Malapit siya. Ano pa? Ano pa in-order natin? Dinagdag ko na rin yung yung shrimp salad. Meron siyang hot, meron siyang malamig. Pero in-order ko yung malamig. Okay. Salad siya with shrimp. Okay. Tapos, dahil para lang for context na pwede ka rin kumain dito ng rice bowl lang. Umorder ako ng beef na beef bowl. Topping. Kasi hindi lang siya yung although marami siyang mga order na for sharing ganyan. Meron din bowl. Stick na natin. Gusto ko malaman Para matry kung anong service niya, kung malaki. Tama. Pero yung number 1 na dumating sa atin. Sarap. Solid. May kanin. May kanin na kasama yun? Kasama yan dito? Hindi po. Dito sa toppings. Sa toppings. Okay. Wow! Beef brisket. Oo nga. Piniwalay nyo lang para pagkali na Okay, so hiniwalay mo. Wow! Ang dami naman nito. Baka naman dinamihan nyo lang, ha? Talaga? Ito talaga yung order? Okay. Nice. Solid. So dumating na yung natin, pare, yung toppings. Pero okay din na hiniwalay na niya kasi basta share natin, di ba? Gusto ko ng tikman. Okay, alam mo pare, bilibot talaga kay Kuya. Advance mag-isip. Yes. Hiniwalay niya Para walang sayang. Para madali maghati. Ikaw, sabi mo ayaw mo na. Kami ni Mrs. Dizon maghahati nito. Hindi na kaya. Ang dami, no? So, kanina ko pa iniisip, dinamihan ba niya? Pero hindi, iniisip ko, 250 yung rice yung price. Baka naman nga, ito nga yun. Bango, no? Yes, bango. Beef, tsaka malambot yun. Biscuit na. Malitid siya. Gusto ko yun. Yes. Ayoko naman ng all meat Hindi masaya yun. Hindi, matigas. Lagyan na natin ang chili garlic. Tama, matigas pag all meat Tsaka parang masarap yung malapot niya na sauce. Paano natin to? Kompleto. Bango. Bango. Pare, kung ano yung naamoy natin yun yung lasa. Sarap.
At saka bagay agad na may chili garlic. Beefy. Masarap. Ano pa ba masasabi ko? Natuwa ako lang na ano eh. Sige nga, kainin ko nga. Baka ako natutuwa dahil may chili garlic. Pero, puprove ka lang kung masarap siya. Siya lang. Sarap siya. Masarap yung sauce niya. Malapot, malasa. Malapot. Yung tipo ng sauce na gusto mong ipaligo sa kanin mo. Yung typical beef rice na gusto natin na order, yung gano'n. Ito lang ang masasabi ko, hindi bitin yung meat. Sabi nila, ito talaga yung portions nila. So, okay yun. Sorry, pwede ka pa ma-extra rice. Oo. Sa dami. Sa dami niya, oo. So, may option pala na gano'n na pwede maipahiwalay yung rice at saka ano. At saka yung, sa tingin ko, kung ganito, yung mga rice bowl nila, pati yung mga soup. Meron din mga soup eh. Yes. Kaya ako to in-order kasi kung galing ka sa labas, nakakasindak na ang laki ng resto. Agad na may isip mo, baka mahal dito. Lalo na yung pangalan, Presidents. Di ba? Wala akong background dito sa Presidents eh. Pero ang rinig ko, may kinalaman siya doon sa mga Ying, mga restaurants sa may Ying. Yes. Itong President kasi, umpisa niya, yung tulay dito sa gawing kanan paglabas mo, pagbaba na baba mo, dati left side, ang tinatawag namin dyan ay International Hotel. Oo, doon sa magpalagpas ng Estero. Yes, oo. Sa kabilang side ng Estero naman siya. International Hotel doon sa Salazar. Yes, oo. Sa katabi ng Salazar Bakery. Okay, okay. Okay. Dati nandyan yung restaurant. Ng Presidents. Oo, lampas 40 years. Kasi 52 na ako eh. Matanda ka na? Ako lang. Okay. 52 ako. 52 ka na. So, puntik na lito tuloy ako. So, I mean, eto, wala pang 10 years old ako, nandiyan yung restaurant. Ngayon, lumipat lang yung kasi giniba yung hotel. Okay. Nung giniba yung hotel, ito naman dating sinihan. Ito sinihan to, dati. Tawag namin Tonghong, Chinese na pangalan, Tonghong. Itong sinihan na to. Ngayon, since bumitaw yung sinihan, kinuha ni President itong pwesto. Ito na yung pwesto na yun. Pero lumaki lalo. Pero kahit na malaki siya, lagi to napupuno dati. Okay. Laging punuan to. Kasi sa tingin ko, baka konti lang yung resto dati rin, ano? Tsaka masarap Malaki talaga to. siya, masarap talaga. Yes. Dati pang sikat yung Il. Ah, talaga? Yes, dati pa. Gahin ko nga lang na, galing. Yes. Yung Il nga hindi nagbago ang lasa. So, pare, ano naman yung relationship nito sa Waying at Ying Ying? Bali, since lumipat na dito, kasi it's a family-owned business itong President. So, may isang daughter siya, pangalan si Aying. Si Aying nag-asawa na. So, sila mag-asawa, nag-open sila ng restaurant. Instead na branch out, same name ang dala. Ibig sa President, so... Ang gamit niya, yung Waying. Ah, okay. Waying una nag-branch out. Waying. Ang inuna niya, Waying. Bago yung Ying Ying. Siya rin yung Ying Ying? Kanila rin yun. So, yung Waying na yun, kasi dati mas kilala sa... Kung kumakain kami doon, mas kilala siya sa mga short order na katulad mga beef noodle at saka mga dim sum. So, nag-click yung Waying. Later on, nag-open siya ulit dito sa may Dasmariñas. Ying Ying. Ano yun, makita mo sa labas niya, puro steamer ng mga dim sum. Nag-click din siya. So, parehong may pedigree ng Presidents. Yes, Malamang yung ibang cook ng Presidents, in-import din doon sa Waying at Ying Ying, gano'n? Yes. Or yung recipe lang, gano'n? Anak yun eh. Minitate na, parang hindi, not exactly, pero influenced by, parang gano'n. Okay. Imagine mo yung Dasmariñas Street dati, is parang tahimik lang, walang kabuhay-buhay. Dati? Yes, oo. Yung Dasmariñas, tahimik lang. Pero nung tayo si Ying Ying, tapos late pa siya magsara, nako, kita mo yung mga tao dito paggabi. Hanggang ngayon yung may pila dito. Paggabi nandun para kumain. Parang midnight, hindi man midnight, parang stock ng gabi. Doon sila. Totoo. Mga 10, nandiyan pa sila. Pero kung iisipin ko, pare, dahil ngayon lang ako ulit nakapasok dito, huli ako nakapasok bata, yung prices pala nila iba dito, papantay din sa Waying at Ying Ying. Pero kasi parang slash masa na yung lumabas doon sa Waying at saka Ying Ying. Ito cater, mas marami ma-association eh. Oh. Mas mga
mas mga, kumbaga sa level, mas class yung ano na. Oo. Yung kasi, Kasi yung lugar, no? more on dim sum style kasi. Mabilisan. Parang mas kumbaga afford ng mga In-out lang pati yung tao. In-out lang yung tao. yes. Yung pala yun. Nalinawan ko na. Ang dami talagang alam ni Chairman. Ayun, nalaman na rin natin na ang magulang pala ng mga paborito nating restaurants na may ying ay ang president. Ito pala ang pinanggalingan. Okay, balik na tayo sa Tiki Man. Merong in-order si Chairman na sa gitna niya ipinwesto pero mukhang dessert. Tikman natin. Pare, tikman ko na tong shrimp salad na to. Yes. Sarap siya. Oo nga eh. Pare, mukha siyang tropical fruit salad na nilagyan pa ng pinya at merong mayonnaise sa taas. Tapos shrimp sa gitna, sa ilalim. Dami nung ang dami nung prutas. Kumbaga, ang dami nung tropical fruit salad. At saka hindi nahiya maglagay ng mayonnaise. Hindi ko lang alam kung may keso pero may pipino siya. Kaya mo pa ba tumikim? Hindi na? Titikman ko na rin. Pipilitin na kita, pare. Samahan mo ako. Ang gusto ko lang, sige, tikman muna natin, pare. Ito si Chairman Lau na naman ng, baka hindi ko rin to orderin. Maganda na siya talaga yung nag-iisip ko ano ipapatikim sa atin. Ang experience niya, totoo lang, mala-mala, potato, shrimp salad / chicken salad. Pero nga, wala na yung mga macaroni. Hindi rin naliligaw pala yung lasa ng dito, tropical fruit salad. Pumasok nga. Dahil, yung shrimp, alam mo, nilagyan nila ng kaya ang sarap at babagay siya sa kahit nilagyan nila ng sesame oil. Magic. Sumarap talaga. Nag-work actually yung mayonnaise na baka mayonnaise. Nag-work yung mayonnaise at saka yung tropical fruit salad dahil merong pampalasa na extra na sesame oil yung shrimp. Hindi siya yung nakakaumay na kala mo matamis. Totoo. Kasi yung sesame oil na hinalo niya, may parang pagka-alat-alat. Savory pa rin siya. Sinasabi niya na, savory pa rin ako pero hindi rin ako outright minatamis salad. Ang tanong ko lang ngayon, pare, ano yung lugar nito sa meal? Kasi hindi siya dessert, Hindi siya dessert. hindi siya ulam. Hindi siya... Ano siya sa dessert? Kasi Sa meal. Sa Chinese kasi, kapag meron kami mga handaan, hindi kasi tulad usually ang Filipino, kahit anong handa mo, always may partner na kanin. Oo. Kanin kasi ng pinaka-basic. Yun ang base, oo. Ang Chinese kasi more on puro ulam ang lumalabas na lang. Okay. Yung pinakahuli, ang pinaka-carbo namin is noodle. Sabi ko nga sa'yo na paminsan sa party o sa Laureate, huli noodles. Huli noodles, Oo. Yan, siguro Pampabusog. pampabigat na lang. Anyway, ito kasi, lahat ng ulam kasi lumalabas. Chinese, yung table namin, puro ganun umikot. Oo. Anong labas ng ulam, ikot, kuha. Oo. Sharing, basta kain ka na lang. Ito, hindi siya yung kapag may partner na kanin, kasi kung isipin mo mayonnaise, hindi siya bagay sa kanin. Oo. Kaya ano lang siya, Pang break? cold cuts. Oo. Pang break. Pang break. Yung cold cuts kasi actually unang sa menu, usually una rin siya eh. Oh, yung cold cuts. Kasi appetizer. Luto na siya. Oo. Galing rin sa ref yun eh. Gets ko na, Hiwa-hiwa. pare. Oo. So, kaya rin pinili mo yung malamig kasi may version to ng hot. Aha. Tsaka malamig. Kasi nakita mo na yung in-order natin. Puro ulam. Yes. Actually, tama. Welcome yung pasok niya. Nung after mo kumain ng prito, pagkatapos na may gravy, pagkatapos nung merong black beans, pagkain mo to parang ni-reset yung yung panlasa mo Yes. na. Okay, kaya ko ulit kumain ito. Sa tingin, tama ba ako? Yun ang placing niya. Oo. Nasa gitna, so imbis na mag-atsara ka, Pampagana ulit. pampagana ulit. Hindi ka maumay. Ito, magic sa akin na pag may mayonnaise sa kasindak. Usually, umay na Oh, kagad. oh my God. Tinignan ko Dessert pa lang na yan. parang Oo. ang dami ng mayonnaise. Pero pagkakain ko, ay, okay lang. Oo. Kaya. Oo.
Sarap siya. Kasi generous din yung pinya sa kanya. So may citrus punch talaga. Kinain mo yung shrimp niya, maalat-alat. Alam mo, fresh from the sea. Tama. Sariwa yung Oo. Maganda yung shrimp salad pala dito. Buti in-order mo. Yes, para matry mo. Mga special yan. Parang natuwa ako. Alam nyo, hindi ko inaasahan na magugustuhan ko talaga yung isa na yon. Deceiving yung itsura, medyo hindi appetizing. Pero sa panlasa ko, tuwan-tuwa ako na marami siyang tamis at marami siyang sabor ng hipon. Talagang nasarapan talaga ako dito. Pero yung susunod na in-order ni Chairman, ito yung ibinibida niya, papunta pa lang kami dito. Tikman natin to. Parang ganda pala ng itsura ng eel. Yes. Yan na yung may sabaw. Yung may sabaw, usually mas malaki pa ng konti dyan. Oh, ito yung may black beans. May black beans. Usually steam with black beans. Paborito mo yan dito. Para paborito ng lahat. Lahat ng Chinese mahilig kumain yan. Ang ganda ng itsura, hindi pa ako naka-order ng ganyan, pare. Yes. Kasi wala naman sa mga bowl niyan, ganun, yung maliit na mga restaurants. Dito, parang... Actually, naiba pa to kasi pinaboneless. Boneless yan. Yes. Oo, kasi malaki yung eel eh. Yes, wala siyang buto. So, kakainin na lang natin. Parang Japanese food na boneless yung nasabi natin. Pero mas masarap to kasi lasang may tausi kasi. Oo. Galing, pare. So, dahil din sa'yo, makakatikim, marami ring ginupit na leeks sa ibabaw. Tapos, ang dami rin nung black beans. At saka mukhang may browning dun sa labas ng eel. Yes. Tikman na natin to, pare. Bagay din to with rice. Sarap siya. Pare, tikman ko na to ha. Dalawa na agad kunin ko. Kasi sabi mo, boneless to eh. Madali ito. Mabibitin ka. Mabibitin ako, konti yan. Ikaw naman, pare. Ganda, boneless. Taba niya, oh. Alam mo, yung itsura sa akin, mukhang yung bangus belly. Yes. Ganun yung itsura, pati yung lambot eh. Uy, yung lambot nga. Lumulusot yung mga kutsara natin, ano? Sarap nga. Buong-buo yung karne. Pero ang lambot nung outer balat niya. At saka magic nga yung merong black beans. Tinatanggal niya yung kung may potential ba na lansa o ano. Kinokontra agad nung black beans. Sarap. At saka ang the best dito, boneless. Boneless. Kain ka lang ng kain. Hindi maraming tinik dapat. Oo. Wala ka nang ginaganon pa. Oo. Bagay din to ng ano, pare. Lalagyan ko na rin ng konting chili garlic. Pangkanin din. Kompleto. Siguro meron na rin tong oyster sauce, ganyan. May oyster din sila na ulat na po tayo. Sabi nga nung nagtanong tayo, ano yung dapat orderin mo? Sinabi agad yung oyster cake ba yun? Ito, isa na namang classic example na kung ako, baka hindi ko orderin. Dahil si chairman yung nag-recommend. Mabuti rin kasi hindi to gagawin sa utak ko na sige, order tayo ng eel na ganito yung luto. Ordinary na walk-in na customer, hindi rin alam kasi specialty nila to. Yun na maganda. Insider, ano yun, parang hindi mo akalain na dapat pala umorder ka. Masarap pala yung eel dito sa Presidents. Kasi baka ang regular ordering, mga alam natin mga Pinoy, Filipino, Chinese na regular, hindi naman sanay dito. Baka yung regular food lang ang orderin. Tulad yung toppings kanina. Yung toppings na in-order ko, pang Pinoy yan. Pero ang sarap nga naman eh. Pero ito, pare, pang everybody to. Yes. Babalikan ko lang to Sobrang sarap kasi talaga na tong squid na yan. Tatlo na yung dumating sa atin, pare. Parang sobrang solid. Ito na yung order natin for this resto kasi nag-ikot na kami. Actually, pinipilit na lang namin, lalo na si chairman. Pinipilit ko lang siyang tumikim kasi busog na ako. Top out na kami. Pero grabe to. Hindi ko to matitigman, hindi ko to may experience kung hindi mo... Ano pa ibang marirecommend mo pala dito?
Meron siyang spare ribs, salt and pepper spare ribs. Marami rin siya eh. Basic yun eh, salt and peppers, Oo. pero masarap din dito. Masarap din. Yung sweet and sour pork nila, okay rin, masarap din. Oo. yung fried Para chicken sinadya sa atin yun eh, sweet and sour pork sa rice bowl. Aha. Yung Hindi fried lang chicken. natin in-order kasi sabi mo parang mas mahirap makuha yung braised beef kaya yun na lang in-order natin. Ano yung chicken sabi mo? Fried chicken. Oh, Hindi nakita siya ko yung kabilang table kanina. Hindi siya yung fried chicken na katulad na piniprito natin sa bahay. Yung fried chicken na yung kulay ng balat niya, yung dark brown. Chinese style. Chinese style na fried chicken. May pahid ng soy. Sarap din yung fried So chicken. crispy yung Yes. labas. Crispy yung balat na manipis lang. Walang butter. Yes. Marami siyang putahe dito. Maraming pwedeng subukan. Noodles na tayo, may mga noodles. Yes, dito. noodles okay rin Kasi siya. ang dami rin ng listahan ng noodles nila eh. Sabaw, okay rin mga sabaw niya. Oo. So, nagkikater siya ng mid-price to maramihan. Siyempre, medyo mas mahal. So, accessible din naman pala yung presyo dito. Sa kagandahan dito, kapag kumakain kami dito, pwedeng may set menu siya, pwede rin yung pipili ka na lang kung ano yung set. Kasi dalas sabi ko magamit dito. Noodles kayong ano? Madalas. Tanong ko lang, anong event ng buhay mo ang ginanap dito? Kasi parang ganapan place din to. Isa, yung meron kami tinatawag na Manila Chinatown, barangay organization, organized ng 34 ng barangay na sinasakupan ng buong Chinatown. Dito nyo ginagawa? Dito kami meeting, election. Dito ako napili at yun. So, meron palang kilalaman sa'yo, itong lugar na to. Recently, 2024 na December, dito namin ginanap din yung Christmas party ng lahat ng barangay, chairman ng buong District 3 ng Maynila. Okay. Dito rin namin ginanap. Ganapan, Tapos, okay. Kung may mga mas malaki mga party or puro kasaram kami dito. Or kaya may mga ka-meeting kami from... Pag gano'n, nire-reserve na yung buong place. Wala na iba makakapasok. Natawag lang, depende. Kasi kung ilang table lang mga gamit namin. Kung gagamitin mo buo, wala na mapasok. Pero meron siyang mga private room. Sa gilid may private rooms din. Kung di mo magamit, open sila para sa mga steam na papasok. Okay. Yun pala yung President Restaurant. Ngayon ko lang naintindihan fully. Marami pala siyang pwedeng i-cater na grupo. Lalo na pag maramihan, kayang-kaya niya. Ngayon pag konti kayo, meron din siyang set meals na hindi naman kataasan ng presyo. Yung quality, siguradong sigurado dahil ito nga yung tatay ng mga paborito nating restaurants dito sa Binondo. Yun. Okay, yung cold prawn salad, 600. Yung 250, beef rice, 1,520 yung eel. Tapos 420 yung squid. 2,790. Okay, solid pala nung eel. Kakaiba nga yun. Doktor yung kaya.